Ika-6 na kabanata, si Kapitan Tiago. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, aliwalas, maliwanag, balingkinitan, matangkad at payat ang katawan, borlas, palamuting palawit ng kwintas, balabal o sombrero, pabulaanan, pasinungalingan, mapangahas, matapang, mapanghimasok, nakaririwasa, nakaluluwag sa buhay, namana, nakuha, pagpapataw, pagtatakda, panata, mataimtim na pangako, prak, Amerikanang may pabuntot na mahaba, siwang, puwang, bahagyang bukas. Si Kapitan Tiago ay itinuturing na biyaya ng langit. Siya ay pandak, may kayumangging balat at bilog ang muka. Bagamat mas matanda, madalas siyang mapagkamalang nasa edad 30 hanggang 35 lamang. Mayroon siyang makapal at maitim na buhok at kung hindi lamang sa kanyang paninigarilyo at pagnganganga, maaaring ituring siyang makisig. Siya ang pinakamayamang tao sa Binundok dahil sa kanyang malawak na negosyo at ari-arian. Kilala rin siya sa Pampanga at Laguna bilang isang asendero, kaya't patuloy na lumalaki ang kanyang kayamanan. Dahil sa kanyang yaman, siya ay isang maimpluwensyang tao na malapit sa mga nasa gobyerno at halos kaibigan ng lahat ng mga praile. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na Kastila kaysa isang Pilipino. Naniniwala siyang may mabuting ugnayan siya sa Diyos sapagkat nagagawa niyang bilhin ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Madalas siyang nagpapamisa at nagpapadasal para sa kanyang sarili, kaya't iniisip ng marami na siya ay malapit sa langit. Sa katunayan, sa kanyang silid ay makikita ang iba't ibang imahe ng mga santo at santa tulad ni Santa Lucia, San Pascual Bailon, San Antonio de Padua, San Francisco de Assis, San Antonio Abad, San Miguel, Santo Domingo, Jesucristo, at ang banal na mag-anak. Para kay Kapitan Tiago, anumang ipag-utos ng mga Kastila ay tama at marapat na sundin. Dahil sa kanyang mababang pagtingin sa mga Pilipino, naglingkod siya bilang Gobernador Silio. Palasunod siya sa mga opisyal at walang tutol sa anumang regulasyon o patakarang ipinatutupad. Kilala rin siya sa pagiging malapit sa mga may kapangyarihan at laging nagbibigay ng regalo tuwing may mahahalagang okasyon tulad ng kaarawan at pista. Sa kabila ng kanyang yaman, siya ay isang kuripot na mangangalakal ng asukal sa Malabon. Dahil sa kakuriputan ng kanyang ama, hindi siya nakapag-aral. Sa halip, siya ay naging katulong ng isang paring Dominiko na siyang nagturo sa kanya ng maraming bagay. Nang pumanaw ang praile at kanyang ama, nagsimula siyang mag-isa sa pangangalakal. Dito niya nakilala si Tia Alba, isang magandang dalaga mula sa Santa Cruz. Magkasama nilang pinagsikapan ang kanilang negosyo hanggang sa yumaman sila at maging kilala sa mataas na lipunan. Ang pagbili nila ng lupa sa San Diego ang nagbigay daan upang maging malapit sila kay Padre Damaso. Naging kaibigan din nila ang pinakamayamang tao sa San Diego, si Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra. Gayunpaman, sa 6 na taon nilang pagsasama, hindi pa rin sila nabiyayaan ng anak kahit na nagdasal sila sa iba't ibang dambana. Pinayuhan siya ni Padre Damaso na magtungo sa Obando, sumayaw, at humiling ng isang anak sa pista ni San Pascual Bailon. Dahil sa payo ng praile, nagdalang tao nga si Tia Alba, ngunit naging napakasela ng kanyang pagbubuntis. Naging malungkutin siya, nawala ang dating sigla, at tuluyang nagkasakit. Isang matinding lagnat ang dumapo sa kanya na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Naiwan niya ang isang magandang sanggol na babae na pinangalanang Maria Clara bilang pasasalamat kina Nuestra Señora de Salambao at Santa Clara. Si Padre Damaso ang naging ninong ni Maria Clara dahil sa kanyang pagiging malapit na tagapayo ng pamilya. Lumaki si Maria Clara sa pangangalaga ni Tia Isabel at nanirahan sa San Diego, kung saan labis siyang minahal ni Padre Damaso. Siya ay may malalaki at maitim na mata, mahahabang pilikmata, mamula-mulang kulot na buhok, matangos na ilong, maninipis na labi, at makinis na maputing balat. Dahil sa kanyang kagandahan at kabaitan, naging sentro siya sa pagmamahal ng marami, kabilang na ang mga praile. Madalas siyang damitan ng puting-puting kasuotan at pinalilibutan ng mga sariwang bulaklak tuwing may prosesyon.
Nang siya ay magdalaga, ipinasok siya sa kumbento ng Santa Catalina upang matutuhan ang mahigpit na pag-aaral ng pagiging isang relihiyosa. Malungkot siyang nagpaalam kay Padre Damaso at kay Crisostomo Ibarra na matalik niyang kaibigan mula pa pagkabata. 7 taon siyang mananatili sa kumbento kung saan bibihira lamang siyang makakausap ng mga tagalabas sa pamamagitan ng siwang ng bakal na rehas. Samantala, nang pumasok si Maria Clara sa kumbento, si Crisostomo Ibarra naman ay pumunta sa Europa para mag-aral. Mula pagkabata, mayroon ng kasundo ang pag-iisahin ng kanilang mga puso, isang plano na binalak noon pa ng kanilang mga magulang, sina Don Rafael at Kapitan Tiago. Bagamat magkalayo, nanatiling tapat ang pag-iibigan ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra.